Hindi nga pa rin ako makapaniwala na ang aking nabiling 35 pieces na dinosaur ay napakadami na ngayon. Ilang months nga din ang hinintay ko bago sila lumaki. Syempre, binusog ko sila ng mga pagkain gaya ng mga asola, layer feeds at ibang mga dahon-dahon. Noong malalaki na nga sila at pwede na silang mangitlog ay excited na akong makakita ng itlog ng dinosaur. Dumating nga yung araw na pinakahihintay ko, yung masilayan ko ang itlog ng dinosaur. Ganito pala ang itsura nila. Araw-araw nga silang mangitlog kaya yung iba ay binebenta ko sa aming kapitbahay. Habang tumatagal nga ay dumadami yung mga nangingitlog kaya dumadami din ang aking naibebenta. Noong nakaipon nga ako ay bumili ako ng panibagong breed ng mga dinosaur. Bale, 50 pieces lahat sila. Ilang buwan pa ulit na pagpapakain at pagpapalaki sa kanila bago ko masilayan ang kanilang unang itlog. Sa totoo lang ay hindi mahirap magpalaki ng dinosaur. Pero hindi ko rin masasabing madali. Basta sipag at syaga lang araw-araw at sigurado ang mahirap ay mapapadali. Noong nangitlog na nga itong second batch ng aking mga dinosaur, mas dumami pa ang aking nahaharvest na itlog. At nung medyo nakaipon ulit, napagdesisyonan kong bumili ng incubator at susubukan kong mag-breed. Heto na mga besh, kasya naman yung mga itlog ng dinosaur sa mga nabili kong incubator. Sa bawat process talaga na inyong ginagawa ay madami kang matututunan. Kaya noong una ay nangangapa pa, ngayon ay medyo kabisado na. Dumadami na nga ang aking naproproduce na dinosaur. Bilang ako'y feeling vlogger, nagpo-post ako sa aking Facebook page. At doon marami nagkaibig na mag-alaga din ng mga dinosaur. Kaya nauwi ako sa pagbebenta ng maliliit na dinosaur. Hindi na lang yung mga itlog ng mga dinosaur ang aking source of income. Never ko talagang in-expect na mapapadami ko ng ganito ang aking mga alaga. Pero dahil tuloy-tuloy lang ako sa araw-araw, hindi ko halos namamalayan na heto na, maliit na negosyo na pala ang aking pag-aalaga ng dinosaur. Thank you Lord. Dahil medyo maraming ang nagkakaibig na mag-alaga din ng mga ganitong klase, lahat ng aking napapapisa ay nabebenta. May mga nagpapareserve pa na hindi ko na talaga nabibigyan. Lalo na nung sinalanta kami ng malakas na bagyo. Yung mga dinosaur ko ay lumangoy magdamag. Nasira ang mga bahay nila, kaya pinakawalan at naghalo-halo muna sila. Kaya tumigil muna ako sa pag-breed. Nag-focus muna ako sa egg production. After how many months ay nag-breed nga ulit ako ng mga crossbreeds. Crossbreeds ang tawag sa anak ng magkaiba ang lahi. Ang balak ko sana ay magpapalaki ulit ako ng mga mangingitlog. Ang ending ay hindi pa rin ako nakakapagparami. Dahil may mga customer ako na gusto ring bumili ng mga crossbreed. Mahirap ngang tumanggi dahil ako nga ay alipin ng pera. Pero hindi natin susukuan ang pangarap nating 300 to 500 eggs a day. Siguro matagal pa, malayo pa. Pero hanggat may plano, hindi natin susukuan. Nagpaparami din pala ako ng mga native na dinosaur. Meat production naman ang purpose nito. Mas mahirap nga lang palakihin dahil nga native. Pero okay din naman ang market nito. May-ari nga ng mga restaurant ang kumukuha sa amin. Ito pala ang kwentong dinosaur ko. Ikaw, anong kwentong dinosaur mo? At kung nakaabot ka hanggang dito sa dulo, pa-comment naman po kung taga saan kayo para alam ko kung saan na nakaabot ang kwentong dinosaur ko. Thanks for watching guys. Always padayon.